Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel natin. So meron na naman po akong isi-share po sa inyo ito po mga lods, ang bagong Clameter natin na pinag-ipunan ko talaga para magamit natin sa solar system kung sakaling magka-aberya o kaya may problema tayo sa house wiring sa bahay. Ito po mga lods, ang pinakamagandang nakita ko na Clameter sa online. Maraming klase po ang Clameter sa online pero ito yung pinaka-the best. At hindi lang yun mga lods, best seller po sa 2023 ang ganitong klase na Clameter. Ang brand na ginagamit natin dati is B-Side E1. So naghanap po ako ng magandang klase pero ang nakita ko ang B-Side pa rin. Pero ang brand nito B-Side U6 na po na AC DC Clameter. So napakaganda po. Iba po sa mga ibang Clameter, halos nandito po lahat. Na marami po siyang pwedeng gawin na hindi kaya sa ibang Clameter. Kasi ito po, best choice po sa mga professional electrician. Itong gamit natin ngayon. Kaya, huwag na natin patagalin. Bubuksan na natin kung anong klaseng Clameter po ang nabili natin sa online. So mga lods, ito na po ang AC/DC Clameter natin mga lods. Tsaka B-Side U6 po ang brand na ginagamit natin na Clameter. Tapos paalala mga lods na hindi po ito sponsor mga lods. Tayo mismo po ang bumibili dito sa product. Nagkataon lang po talaga na maganda po itong B-Side U6. Yun ang napili natin. Tapos pakita ko na lang po sa inyo na yung dati nating luma na B-Side E1. So kung ano po ang meron sa B-Side E1, itong B-Side E1, nandito lahat po sa B-Side U6 na po mga lods. So pinakita ko lang sa inyo na kung gusto nyong bumili po ng measurement o instrument po na pinakamaganda, mas maganda kung ito na po ang bilhin nyo. Halos nandito po lahat ang kailangan nyo po mga lods. So ngayon, na pang gagawin natin, bubuksan na natin mga lods. So ang laman po sa B-Side U6, so meron po siyang lalagyan na box po, maganda, hindi manipis, hindi katulad sa iba, nakalidirit, pero ito, makapal po, mga lods, kung titingnan mo. So, bukas tayo, unahin natin ito. Ano ba yung mga laman dito sa Clameter? So, ang Clameter, bubuksan na natin. So, yan po, ang Clameter natin, mga lods. Ang design sa Clameter na napili natin, naka-fork type, hindi yung Clameter na paganon, mga lods. Ganito, mas convenience gamitin, mga lods. Pang-convention sa bahay natin kung mag-troubleshoot tayo. Kasi may limit kung gaano kalaki ang wire na pwede mo lang ipasok dito, mga lods. Pero sa mga maintenance lang sa bahay, pwedeng-pwede na. Yan. Tapos ano pang meron? So yung T-screw dito, mga lods. Yan, makita ang T-screw. Tapos, may kalakip na screw driver na maliit para po pagbubukas sa battery. Tapos, meron siyang USB kasi kayang mag-charge ng battery. May sariling battery na lithium battery sa loob. Pwede mong i-charge mga loads. Yun ang medyo advantage na naman po sa kanya. Tapos, yung manual. Napakalit sa manual po mga loads. So, hindi na lang natin. So, wala nang laman sa loob. Ito lang ang makita natin na pinadala nila sa Clameter natin mga lods. 4 lang ang push button mong makikita, tapos may isang push button po siya dito. So isa-isahin natin mga lods. So pero mas maganda para makita nyo yung specification o application dito. Doon muna tayo sa application. Ang ginawa ko, nag-Xerox po ako mga kalods para mas madalin yung masundan. So pakita ko sa inyo kasi kung aasa po tayo sa manual, napakaliit mga lods. Kaya ito po, pakita ko sa inyo. Main applications po mga lods. Mechanical repair, electrician, home use, and car repair. Lahat po dito, kayang gawin sa Clameter natin dyan mga lods. So number 1, naka TRMS, True RMS po ang Clameter natin. Tapos naka-count sa 999. So ang iba, nasa 44 lang o 55. Ito, 999, 4. Tapos, meron siyang DC voltage. Meron siyang AC voltage tester. Meron siyang capacitance. Capacitance, yung luma natin na itong isa, pakita ko muna sa inyo.
itong B-side E1, wala pong tester sa capacitance po mga lods. Tapos, may continuity, may frequency, diode. So sa diode, itong B-side E1, wala pong tester para sa diode. Ang bago natin dito, meron. Tapos, resistance, voltage detection. Ang voltage detection, yung sensor sa voltage, kung meron bang kurente kahit wala kang test probe, meron. Tapos, room temperature, kaya niyang basahin. Plus light po, meron siyang plus light, lighting natin. Tapos, meron din siyang, ganun rin, naka-auto rinse. Ito yung pinaka-importante sa lahat, ang auto rinse, para hindi po masira ang tester mo. Mas maganda, i-auto rinse mo. Mamaya, papakita natin paano mag-function ang auto rinse. Tapos, battery test. So, may indicator test kung maglubat ang battery. Tapos, live wire. Ito, napaka-importante sa live wire. Kasi pag naputol po ang isang wire sa line 1 o line 2 ba naputol, mahirapan kang mag-trouble. Pero dito, kaya pong ma-detect kung saan line 1 o line 2 ang naputol. Kaya dito mga lods. Tapos, meron siyang temperature. Ito yung pinakamaganda. Kasi kayang magbasa sa infrared temperature po, thermometer. Tapos, meron siyang BFC voltage. Ito, napaka-importante rin ito, pero wala tayong available na magamit. Kasi ito yung voltage frequency converter. Na habang iniikot mo, palakasin mo ang voltahe at saka yung speed sa motor, tataas yung frequency at saka voltahe, kaya dito sa clammeter natin. Ito na, nakapula, makita mo, naka DC, AC current. Kadalasan po sa online, kapag bumili po kayo ng clammeter, pag hindi nyo tinignan ng maayos, naka AC lang ang ammeter, walang DC. Kaya kung bibili kayo ng clammeter po sa online, tingnan yung maigi po na naka-DC, AC kasi nasasayang lang po ang instrument o clammeter nyo. Kapag walang DC ammeter, sayang po mga lods. Kaya importante, tingnan mo ng maayos na may DC, AC current talaga ang isang clammeter para magamit mo sa solar power system natin sa bahay. Tapos, siyempre, backlight, maganda. Naka-backlight po ang clammeter at naka-battery under voltage protection po ang clammeter natin. So, ito pa, isali pa natin kasi para malaman natin yung range, yung specification dito. So, ang DC voltage kaya sa 620 volts mga lods. So, sa iba, kadalasan nasa 400 lang o 500, pero ito 620 sa DC voltage. Tapos sa AC, ganun din, 620 volts. Kasi pag sinabi to sa manual, kapag nag-exist ka dito, delikado, masira po ang clammeter. So, okay pa rin gamitin ito sa bahay at saka sa planta. Kasi ang planta nasa 440 volts ang gamit. Kayang-kaya gamitin mga lods. Tapos, ang resistance, maganda rin. Kasi 10 mega ohms ang kaya niyang basahin. Tapos, capacitance from 0.5 to 1,000 microfarad. Tapos, ang current, nasa 600 ampere. AC, DC. Makita mo, DC at saka AC, naka 600 sa current. Kayang-kaya basahin mga lods. Tapos, frequency from 10 to 1,000 Hz. Tapos, yung sinabi natin, naka-infrared temperature measurement po. Maganda. Kasi kahit balat mo, kaya mong i-measure kung may lagnat ka o wala. Maganda. Tapos, temperature, 0 to 50 Celsius. Continuity. Ito, importante po. Yung sa continuity sa resistance, kapag mababa po sa 30 pababa, magbabaser po. Pero kung lagpas sa 30 pataas, wala nang baser, mga lods. So ito, napakaliit na sa 30, kaya magbabaser po siya. Yun ang madidetect po dito by baser sound. Sa 30 pababa na resistant continuity. Tapos, diode measurement. So within 2 volts lang. Pero mostly kadalasan sa diode, nasa mga 0.5 to 0.4 lang makikita natin na reading. Tapos, be alert. So, yung be alert, kapag pinalapit mo sa wire, madidetect sa B-side U6 kung may current o wala. So, para sa sensor, mga lods. Tapos, meron siyang live wire check. Ito, napaka-importante yung sinabi natin. Kapag naputol po yung isang linya, kayang basahin kung naputol yung isang linya sa line 1 o line 2. Tapos, may auto power off. Simple, mas maganda para hindi po malubat battery natin. Kung sakaling nalimutan natin i-shut off ang clammeter natin, within 5 minutes, automatic ma-shut off po ang clammeter. Tapos, meron siyang flashlight. Importante rin ang flashlight kasi pag madilim kang mag-troubleshoot, hindi mo makikita paano. So, napakalaga ang flashlight. Tapos, ang power battery, naka-AA mga lods. Yan, makita, AA.
Ang maganda dito, may kalakip na battery, naka-lithium. Akala ko kasi nilagay na sa manual na hindi kasali, pero may battery pong lithium nakalagay. Pero bubuksan natin para makita nyo dyan. So, kung gagamitin mo ng hindi lithium battery o yung hindi charger na battery, hindi mo pwedeng i-charge. Delikado sa sabog. Pero kung charger type na battery po, mga lithium na battery, pwedeng mong gamitin kasi may charger dyan sa loob. Tapos, ang size sa Climateer, halos nasa mga 8 inches po mga lods. Ang bigat, magaan lang, 216 gram. Handi sa kamay. Okay. So, yan. So, dito na tayo mga lods. So, mas unahin natin yung battery. Kasi, paano ba ipapapagana? Kailangan makita mo muna ang battery sa likod. So, yan. So, pakita ko muna yung nakaganyan. So, maganda po ang klase. Yung sa temperature, infrared, nandito po sa tigiran. Tapos sa likod, ito naman. So, may pinadala po sila na screwdriver na maliit kasi bubuksan mo siya dito. Para makita, bubuksan na lang natin. Unahin natin yung battery. Okay, yan. Natanggal na mga lods. So, ayan po, may battery sa likod. Ang battery naka 800 mAh, 1.2 volts. Yan. Tapos, mayroon po siyang charger. Kita muna natin yung charger. Ang charger mga lods ay ilalagay mo lang siya dito sa likod. Yan. Ito yung maganda kasi ang kuha natin, hindi na tayo mahirapan pag maglubat. Charge lang tayo. May indicator pa ito pag naglubat. So ito, isasaksak mo lang sa USB para mag-charge. So mas maganda, i-actual muna natin para makita. So mga lods, USB, isa-charge natin para makita mga lods. So isaksak lang natin. O yan. So yan, makikita ba nakapula sa tagiliran mga lods? Makita mo naka-red. Kita ba? Yan. Palapit pa natin. O yan, naka-red. Kapag nakakulay green po yun, mga lods, ibig sabihin, naka-full charge na ang battery. Pero ito, nakapula pa ang kulay. So, hindi pa siya naka-full charge po, mga lods. So, kasi ginamit na natin. So, naka-red indicator po dyan. Pag nag-green, pwede na. Full charge na ang battery natin. So, yan, ang pinaka-basic. So, tanggalin natin. So, ibalik na natin, mga lods, para umpisa natin. Yan. So, umpisahan na natin mga lods. So, dito sa Climateer, 5 lang ang push button na makikita mo. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Ang pinili natin, hindi selector type. Kasi ang selector type, pag nagkamali tayo sa selector, patay ang tester mo. Kaya, ang pinakamagandang nakita ko, mas maganda, push button na gamitin natin. So, meron pong nakalagay, ito po yung on dito sa Climateer, mga lods. On mo lang dito. Yan. O yan. Palapit pa natin. So, automatic. Naka-auto po siya, mga lods. Ito yung auto. Itong selection natin, kapareho po. Itong design dito, kung may B-side iwan kayo, kapareho lang po lahat ang design. Pero pakita ko muna sa inyo, ito yung on and off. So, kung i-push button mo ito, pwedeng ma-shut off. So, dito sa seal auto, yung selection, ito mga lods. So, umpisa natin sa selection. So, ang selection, meron po kayong makikita dito na be alert. Tapos, yung sa live tester, katulad sinabi ko na isang wire lang isaksak mo. Mag-tester ka sa isang linya, pwede. Next, yung mag-tester ka sa kapasitor. Sa microfarad, mga lods. O may tester sa kapasitor. Tapos, para po sa diode, makita naman yung indicator dito para sa diode. So, push button pa tayo. Ito naman po ang para sa resistor o ohms tester, resistance continuity. Isa pa, yan po ang mega. Kasi yung isa sa kabila parang 1,000 lang. Ito mo pang mega. Tapos, ito naman ang DC volts. Kung mag-tester ka, tingnan mo DC volts. Next, AC volts. Tapos, auto. So, pag ipindot mo ito, pabalik-balik na lang mga lods. Oh. Pero pwede mong itapon mo siya dito sa kabila. So, paikot-ikot lang. Ayan. Tapos, itong A naman mga lods, ito yung sa ammeter. Sabihin natin kung gusto mong kunan yung DC o AC, pindutin mo lang ito. Ayan. O, nakalagay. DC ammeter. Pindutin mo siya, babalik siya sa auto.
So ito automatic. Pag naka-DC, pwede kang magpindot dito sa kabila na i-easy mo. O yan, easy. So pwede kang mag-clamp mga lods. Tapos, ito naman ang BFC. Yung sinasabi natin na mag-tester ka sa variable frequency converter. Yung may adjuster sa speed sa motor, sa frequency. Ilong press mo lang ito habang naka-easy sa voltage ito mga lods. O yan, yan po, lumalabas na yung sinasabi natin na BFC. Kung sakaling gagamit ka ng voltage na mag-frequency at speed doon sa motor, ito yung gagamitin mo mga lods. Naka-easy, tapos ipindot mo dito. Isang pindot lang pala, nakalimutan ko. Yan, isang pindot lang. Kasi pag ilong press mo ito po ang lalabas yung sa flashlight. So ilong press ko para makita, para po sa flashlight. O yan o, flashlight po mga lods. Yan. O. Ito, importante ito kasi pag madilim yung troubleshoot natin, dapat mayroong lighting po para doon. O yan, tapos i-ganyan mo para makita doon kung madilim. Tapos, long press mo dito para mawala yung flashlight. O, wala. So, isasaksak na natin yung test probe natin mga lods. So, yung test probe natin. Okay? So, ang test probe, napakaganda. Ito, pwede mong tanggalin. Kasi nga, hindi makita yung needle, tanggalin mo lang ito, ganyan. Yan. Tapos, sundin mo ang kulay na nakalagay dito. Yan, napakasimple. Pula. Ito, pula. Unahin natin. Yan. Saka dito. Tapos sa likod, nakalimutan kong sabihin, kung makita nyo may leak po ditong dalawang butas, yan po ang lalagyan po sa test probe. So, para makita, i-post mo lang. Yan, kabila. Yan po, mga lods. Naka-convenience talaga. So, hindi yan matanggal kahit inunin mo. Kung sakaling, para hindi po magulo yung test probe, diyan mo sa likod ilagay. So, pwede kang kukuha ng kameter. Ganun na lang po, mga lods. Tapos, dito po sa, yung isa, nakalimutan natin sabihin, ito, napakasimple lang, yung sa termo. So, gagawin natin, mga lods, pindutin lang natin siya dito. So, pindot natin para sa infrared. Ayan. So, naka-84. So, igano natin sa ating Celsius Fahrenheit. So, mga lods, subukan natin yung sa outlet. Kung malaman ba niya na may kuryente po o wala. Ang gamit lang ay sensor dito sa climameter natin. So, nandito po yung sensor sa B alert po dito, mga lods. So, dito mo lang ilalapag ng nakaganon. So, ayan, makikita mo, naka-indicate po siya dito. Yan. Yan. Ibig sabihin dyan mga lods, mayroon pong kuryente po mga lods. Kapag na-detect po sa U natin, sa U, B-side, U6. Ayan, makita mo. Ayan So, yan po ang B-alert. So, ang next natin, pangalawa tayo. Ito po yung live. So, yung live na sinabi ko na yung isang wire, paano mo malaman kung may live o hindi. So, kukunin muna natin to. Tanggalin muna natin siya dito, mga lods. Ayan. Okay. So, naka-live. Ang ibig sabihin dyan, mga lods, kahit dito sa, dito sa dalawang test probe, pwede. So, ang gagawin mo, pag isaksak mo ito, anong mangyayari? So, aalarm po siya na live. So, sa kabila naman, yan, nag-alarm siya. Kasi ang gamit natin dito, line to line po ang gamit namin. Kaya kung naka-line to neutral ka, isa lang ang ma-alert niya. Yung isa, kabila, hindi mag-alert, 0 yun. Yun ang sa mga neutral, line to neutral. Pero dito sa amin, line to line po ang gamit namin. Siyempre, dalawa po ang live. So, para makita, yan, naka-indicator na live. Sa kabila, ganun rin. So, ang ibig kong sabihin, kapag naputol po ang isang linya dito, madetect po dito sa climameter natin na B-side U6 na naputol yung isang wire. So, kahit itong isang linya, pareho lang po mga lods. Yan. Naka-indicate, naka-pull. Sa kabila, So, pag sakali pong naputol po ang linya mo, madali mong matrace kung saan nakalagay ang wire na naputol. Yun ang advantage dito sa protection sa may measurement sa live. Yan mga lods.
So next na tayo. So dalawa na yun. Pangatlo, kuha na tayo sa kapasitor. Paano mag-tester sa kapasitor? So simple lang, nakalagay ang indication sa microfarad mga lods. So, kapasitor. Sa kapasitor mga lods, ang babasahin niya ay, ito po ay naka 220, makita ba? Naka 220 microfarad, 50 volts. So dapat makakuha tayo ng 220 microfarad. Kasi kung hindi yun abot sa 20 ng sira po ang isang kapasitor. So malamang ito napakaganda. Kasi magiging technician ka kung palagi mong ginagamit ng ganito na multitester na parameter. So susubukan natin. Tapos may sinabi sa manual, bago ka mag-test dito sa kapasitor, kailangan i-short circuit mo itong dalawang linya mga lods para lumabas yung naka-restore doon na voltahe. Kasi ang sinabi sa manual, baka masira o mabigla ang isang multitester mo. So kailangan wag mong i-direct agad. Kailangan i-jumper mo katulad nito, itong screwdriver, iganon mo yung dalawang linya, parang ginamper mo para lalabas po yung voltage o yung na-restore sa loob dito sa kapasitor. Saka wag mo hawakan kasi nakakuryente kapag malaki ang kapasitor. So ganunin mo mga lods, katulad nito at iganon mo. So pag ganyan, wala na yun. Naka-spark na sa lalim. Tapos kukunan mo. So kukunan natin, susundin mo lang negative, positive. Tapos dito sa kabila. O yan, makikita ba? 227 microfarad. So lagpas kasi bagong-bago po itong kapasitor na bilhin natin. Naka 220 microfarad. So kitang-kita naman mga lods. O yan. 200 kita ba? 226. So baliktarin natin. Subukan natin baliktarin. So hindi. Pwede kahit baliktad mga lods, pwede niyang basahin. 226. So yan. Tapos meron pang isa, pakita ko pa. Ito, non-polarized na kapasitor mga lods. Ang nakalagay dito is napakaliit. Saan ba yung rated dito? So, ang nakalagay is 3.3. Makita ba? Napakaliit mga lods. 3.3. So, mahirap kasi naka-unsource tayo. Mahirapan pa rin tayo. Subukan natin. Nakalagay 3.3. Tama ba? 3.3. 2.8. Okay pa ito. Pwede pa. 2.8 microfarad kasi 3.3. Tapos, meron pang isa. Pakita ko pa, non-polarized. Ito yung pinakamaliit na nakita ko. 0.1. Kaya ba niyang basahin yung 0.1 microfarad? So, tingnan natin. 0.1 po ito, mga lods. Ayan, nabasa niya, 0.1. So, kayang-kaya kahit maliit na. 0.1 microfarad. Itong ganitong klaseng non-polarized na kapasitor. Okay. Next natin. Pindot lang tayo dito, mga lods. Pindutin pa natin. Next, sa diode tayo. Diode. Ang diode natin, mga lods, so meron pang indicator. Ito naka-positive. Dito, naka-negative. So, ang mga diode, meron pong maliit na voltahe. So, kung hindi ka makakuha ng voltahe, sira na po. Kung zero ito, wala kang makuha. So, sira. Ito, bago naman ito bilhin natin. So, susundin mo lang, titingnan mo yung polarity, positive, negative. So, positive, negative. So, wala pong aksyon. So, baliktarin mo lang ang test probe natin. Dito at saka dito. So, mayroong lalabas na maliit na voltahe. 0.3 volts po ang lumabas. O, yan po mga lods. So, ibig sabihin, okay pa itong diode natin mga lods. Tapos, sa diode, tapos na tayo. So, next natin, sa resistance. Sa resistance na tayo mga lods. Pero, sa resistance naman, so, meron akong resistor dito. Ito. Ito, resistance. Nakaset yan. So, ang resistance, iganon mo mga lods. Yan, naka-alarm siya. So, nakita mo, naka-ohms lang. Walang indicator yan ha. Mamaya pakita natin na ano yung purpose yung aim. May resistor po ako. Ang resistor po, yan, makita ba ang code? Naka 1,000 ohms lang po ito mga lods. So, dapat, naka 1,000 ohms ba daw dapat kukunan natin dito at saka dito. So, nasa 987. So, okay pa po itong resistor. So, kahit baliktarin mo ang resistor kasi wala naman polarity ito, okay lang mga lods. Pakita natin. So, 987. So, okay pa ito mga lods. Nakikita naman na 1,000. Tapos, meron akong isa dito po mga lods. 1 mega ohms po. Yan. Dalawang brown at isang green. So, umabot sa 100,000. So,
1 mega ohms po yan mga lods. So ang 1 mega ohms susubukan natin. Dito at saka dito. So kung nakita mo, hindi po siya gumalaw, 0 pa rin. Kasi hindi niya kaya ang 1 mega ohms dito. Hindi kaya. So ang gagawin mo, pindutin mo yung para sa mega. Pindut pa isa. O yan, lumabas yung M, yung mega mga lods. Yun, kayang-kaya. Kasi ang nakalagay sa manual, pinakita natin 10 mega ang kaya sa resistance. So, testir natin. So, wag mong hawakan ito mga dalawa mga lods kapag nakamiga. Kaya kang basahin dyan ang resistance mo. Yan, makita mo. Kaya wag mong hawakan ang dalawa. Yung isa lang pwede. Isa lang hawakan natin. Ayan. So, ang reading, tama mga lods. So, makita mo, naka 987 key. So, almost sa 1,000 key. So, okay lang. 987. Pwede pa. So, yan. So, next natin, mga lods. Next. Sa DC volts na tayo. DC volts. So, meron tayong battery. So, yan. Naka AAA. Sample. So, sundin mo ang polarity. So, nakalagay. Positive. Dito yung negative. So, dito yung negative. Tapos dito yung positive. So, makakuha tayo ng 1.6. Ayan mga lods. Nakita ba? 1.6. Kaya-kaya. Oh. Tapos paano kung mabaliktad? So, baliktarin natin. So, lalabas po yung sign sa negative kapag nabaliktad po mga lods. Ayan, makita ba? Oh. Pero makita niya, 1.6 pa rin yung volts. So, okay lang. So, kapag ganun, pwede mong baliktarin. Kasi lumabas yung sign na negative na baliktad. Okay. So, okay na mga lods. Next na tayo sa AC. So, AC, nasaan ba yung outlet natin? O, yung outlet natin, yan. So, AC, sa 220 na tayo. Nasaan ba yung AC? O, yan po mga lods. Kita ba? Taka 243.6 volts sa AC. O, yan. Okay. Tanggalin natin. Oh. So, next natin, mga lods, ay auto. Ito yung sinasabi ko, napaka-importante sa auto. Ibig sabihin sa auto, pwede kang mag-tester sa AC, pwede kang mag-tester sa DC, pwede kang mag-tester sa continuity, sa resistor. Kaya, kung mag-troubleshoot ka sa mga voltage o resistance, mas maganda mga lods, sa auto mo ilagay. Kasi kung dito ka sa mga post button selection sa mga voltage, baka magkamali ka, pwedeng masira po ang B-side U6 natin. Kaya para safety, kung gusto mong gumamit ng ganito, dapat naka-auto ang gamit mo. Napaka-safety na kung sa auto ka. So susubukan natin ang auto na setting. Unahin natin ang battery. Ang battery, positive, negative, dapat 1.6 ang makuha natin. So, nakita ba? 1.6. Hawakan din maayos. Yan. Yan, mga lods. Yan, nakuha. 1.6. Ngayon, i-test natin siya sa AC. Sa AC tayo. Galing sa DC to AC. Walang problema. Basta naka-auto. Oh, yan, mga lods. 243.9 volts sa AC. Galing sa DC. Nag-AC siya. Next natin, resistor. Okay. Yan. Resistor tayo. Itong sinabi natin na 1K. 1K yan mga lods. So, makita ba? Resistor 1K. Kaya ba? Auto. Ipakita mo na natin yung continuity. Kaya may ba niyang mag-continuity? Oh, yan. Nag-alarm. Tapos, kuna natin na 1,000 ohms. 988 ohms. Oh. Tapos, subukan natin yung mega ohms natin. Ito yung mega ohms. Kaya bang basahin naka-auto? Oh, kaya mga lods. 988K. Kayang-kaya. Tapos, wag mong hawakan ang dalawang lead dahil malakas ang... Oh, tingnan mo mga lods. Naka 670K. Napataas ng resistance natin. Ayan. Wag mong hawakan. Isa lang hawakan mo mga lods. Pag mag-test ka sa resistor. Oh, yan. Okay. So, ayun na po mga lods. Napakasimple lang mga lods. Pag-isit mo na lang sa auto. Ngayon ang tanong, paano tayo magtitest sa ammeter? Sa ammeter, wala tayong makakuha dito sa ammeter. Mas maganda sa solar system na tayo. Doon sa
solar power upgrade tayo, mag-testing dito po sa ammeter para makita natin yung pinaka-basic. So puntahan na natin mga lods. Dito na po tayo sa solar upgrade natin. Uunahin natin ang AC sa ammeter. So saan ba tayo kukuha sa AC ammeter? So makikita nyo po dito ang indicator natin sa AC ammeter. Dito po, susubukan natin gamit itong beside U6 natin. Paano ba kukuha natin ang ammeter, ang AC? So sa AC po, kung makita mo may current transformer, yung isang linya lang, ipapasok natin dito. Tapos makikita nyo naman mga lods, nasa 0.8 ampere ang AC. Kasi hapon na po dito, nasa alas 4 na. Makulimlim na, medyo hindi na maganda ang sikat ng araw. Naka 167 lang ang gamit natin ngayon mga lods. So kukunan natin sa parameter natin kung pareho ba na makita ba diyan mga lods, naka 0.9 lang o 1 ampere. So gagawin natin, post button natin ito. So post button, yan. So i-post button mo tong A. Yun ang para sa ammeter. So post button. So makikita mo, naka-DC siya. So post button pa tayo dito sa selection kasi naka-DC. Dito ka sa cell. Isa pa. Yan, lumabas po, AC. Pag AC, pwede natin ilagay dito po isang wire. Isang wire lang ang ipadaan dito sa port ammeter natin. So itong wire isoksak natin, naka 0.9 ampere. Tingnan natin kung pareha ba. Yan. So, gano'n natin. Yan, so pareha mga lods. 0.1, 0.9 o 1 ampere. Makita ba? So, ang maganda dito mga lods, habang kinuna natin ang ammeter, 1 ampere, o 0.9, magkita pareho lang. Pwede mong kunan ng voltahe sabay. So ang voltahe, mag-i-indicate dito mga lods ang voltahe. So isaksak natin dyan mga lods ang test probe. Yung test probe natin. Yan. So makikita mo 221. Sa solar po ito mga lods. Yan, makikita mo 216. Makita ba? Naka 216. Tapos naka 1.3 pabago-bago. So yan po mga lods. Yan po sa AC. Sa DC tayo. Sa DC ito makita mo itong DC natin. Ito yung input sa Samdon. So ang gagawin natin, balik tayo dito sa auto. Push button. Ang lalabas DC. Tapos may naka-rating po siya na 1.5. So akala ko sira ang parameter natin pero hindi pala mga lods. Ilolong press mo ang A para masiro po ito. So long press mo dito. O ayan. 0 na mga lods. So pwede na natin kunan ng ampere. Sa 128 na watts na gamit, ang amperahe po sa input dito sa Samdon is nasa, so naka-AC siya. So babaguhin natin siya dito. So, selection tayo kasi AC. O yan, DC. So, nasa 13.6 ang amperahe po sa input. Ang gamit lang, 128 watts. Yan, makita ba? Naka 13.7 ampere sa input yan sa Samdon. Pwede natin kunan ng voltahe. So, makita nyo dito. Kukunan natin ng voltahe. So, ang voltahe is 13 volts. Makita ba? 13 volts mga lods. Tapos 15.3 ampere. So pwede sabay-sabay mo gagamitin. O yan o.